Dahil po sa pananatili at hindi pagtanggap ng resignation ni Secretary Gibo Teodoro, Department of National Defense, nangangahulugan lang na tama ang direksyon at nagagawa ni Secretary Teodoro ang paninindigan ni Pangulong Marcos at ang taong bayan na ipaglaban ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone sa ating bansa. Yan po yung ibig sabihin ng hindi pagtanggap at mananatili na Secretary ng Department of National Defense si Secretary Teodoro. At dahil dyan sa akin pong personal na opinion at analysis, bagay na bagay, kayang-kaya ni Secretary Teodoro ang trabaho at yung kanyang paninindigan sa kahit anong pagbabanta, ginagawa, mga pag-fake news, pagsabotahe ng China sa West Philippine Sea, hindi po siya natitinag. Pinaninindigan niya na tayo ang mayroong karapatan eksklusibo dyan sa West Philippine Sea. At yan ang paninindigan ng Department of National Defense. Napakaganda po nun. Kasi yung policy at paniniwala ni Pangulong Marcos na kahit na 1 pulgada ng property ng Pilipinas ay hindi pwedeng makuha ng kahit sino. At yan ang pinaglalaban at paniniwala rin ni Secretary Teodoro. Bilang abogado, hindi lang basta abogado yan, top notcher sa bar, may prinsipyo at tapang. Yung dating sinasabi niyang ang China ang nangihimasok, ang China ang nananakop sa Pilipinas, ang China ang nambubuli, ang China ang nagpapataas ng tensyon. Yan ang paninindigan ni Teodoro. Kahit na anong klaseng mga news at statement ng Chinese government, hindi ho natitinag. At yun ang isa sa kailangan ng ating gobyerno at kailangan ng ating Pangulo. Kaya ho tamang-tama, suportahan natin ang paninindigan ng Pangulo na manatili si Secretary Teodoro. At gagawin ni Secretary Teodoro ang lahat para sa ating bayan, sa internal, external security ng bansa. Kasi ang DND ang siyang may hawak, siya po ang nakakasakop ng buong sandatahang lakas, ang buong Philippine military na nagbabantay sa lahat ng mga ari-arian ng Pilipinas sa buong bansa. At yan po, yung combination between Secretary Teodoro at General Browner Jr., Chief of Staff ng AFP, ay napakalakas sa tulong din ng Coast Guard, Department of Transportation, kasi under ng DOTR ang Coast Guard. Ayun po. Okay na okay yan. Good for business, for security, at pabor din sa mga mamamayang Pilipino. Kahit alam naman natin, tinututulan, ipinapanawagan pa nga ng mga posibleng tawaging maka-China o identify na anti-Marcos ang ginagawa ni Secretary Teodoro at ng Pangulo. Hindi sila natitinag doon. Maninindigan po sila kung ano ang makakabuti sa bayan. Yan po yung kailangan natin. Tulungan pa natin kung ano man po ang mga mangyayari dyan sa West Philippine Sea ay hindi po bibigay, hindi po magpapatalo ang paninindigan ng Pangulo at ni Secretary Teodoro. Kaya nga sabi ni Secretary Lucas Bersamin, Executive Secretary, hindi pwedeng palitan, hindi pwedeng mawala si Secretary Teodoro dahil napakaganda ng kanyang paninindigan at yan talaga ang nakapront sa pagdepensa ng ating mga teritoryo, lalo na sa West Philippine Sea. Ayun. So, ibig sabihin, ano man ang mga magiging mas agresibo at pakikialam ng China, hindi ho tayo bibigay dyan. Maninindigan tayo. At yung isa pang maganda rito, na-establish ni Secretary Teodoro ang malalim na ugnayan sa maraming mga counterpart niya, hindi lang sa Pentagon sa Estados Unidos. Halos lahat ng mga bansa, ang maraming mga bansa, ang Canada, European Union, Australia, Japan, South Korea, at iba pang mga bansa, lahat gusto makipag-tie up sa Philippine military. Lahat gusto magkaroon ng balikatan exercise. Lahat sila ay nagbo-volunteer na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa Philippine military. Yan po ay dahil sa pagsisikap at magandang relasyon ng Pangulong Marcos at ni Secretary Teodoro. Kung di ako nagkakamali, kailan lang siya galing ng Germany. Mayroon pinagtibay doon na matibay na relasyon ng Germany at
ng Pilipinas. Ngayon po, kung di ako nakakamali, mayroong ongoing din na conference diyan po sa Singapore. International conference po yun. Para din palakasin nandun po ang maraming mga department, maraming defense secretary ng iba-ibang bansa. Makikipag-dialogue at lahat doon ang atin. Pang-international kasi si Secretary po bilang isang magaling na abogado. So alam na alam niya kung paano ang depensa at paano ang paninindigan ng ating bansa. Maswerte rin si Pangulo dahil nakakita siya ng isang ganyang klaseng may paninindigan at nagdidepensa sa atin. So tama-tama ito, suportahan po natin. Isa lang yan sa nakita ko talagang tamang desisyon ng manatili. Maliban dun sa Remulla Brothers na binabanggit natin kasi yung posisyon ng DILG at DOJ napakahalaga nun sa due process, pagpapail ng kaso, investigasyon, security, sakop niya yan eh. Okay? At yung ibang mga department siguro kung babaguhin, walang problema. Actually, kailangan talaga magpalit na ho ng ibang cabinet secretary ang ating Pangulo dun sa ibang lugar. Pati na yung sa mga government and control corporation, government owned and controlled corporation, GOCC. Marami rin ho dyan talagang nagpapasarap lang sa mataas na sweldo at allowance nila pero hindi naman kumikita yung kailang mga korporasyon, subsidies pa ng gobyerno, naloko tayo dyan. Kakaunti kasi yung gobyerno, korporasyon ng gobyerno kumikita. Karamihan dyan lugi. So, kailangan pang magaling sa taxes ng taong bayan ang kailang mga pasweldo at operasyon samantalang sila naman ay merong mga charter at merong kapangyarihan para mag-produce ng income pero mukhang hindi nagagawa. Malalaki pa ang sweldo. So yan po yan eh. Secretary, ang GOCC official, chairman, CEO, president, general manager at iba pa. Yan po yung ongoing evaluation. Mahaba-haba ho yan kasi libo. Alam ba ninyo, nabanggit ko na ba ito? Dati nabanggit ko na. Mga 6,000 to 7,000 posisyon ang nasa ilalim ng Office of the President Executive Department. Kaya kung hindi man lahat, marami doon dapat palitan. Marami ron ho ay dapat nag-file ng resignation. Dapat nag-file sila ng resignation lahat. At papalitan sila. Kung hindi man palitan, manatili yung iba pero iba palitan. Ganun po karami. Kaya hindi ganun kadali na matapos yung revamp, reorganization sa gobyerno. 6,000 to 7,000 posisyon yan. Ganun pong kalaki ang Office of the President Executive Department. Ayan. Yung mga local, hindi ho yung sakop yan. Ibang department yan, ibang grupo yan. Ganun karami. Pero ang inuna, Cabinet Secretary, tapos yung pangilan-ilan, mga chairman, commissioner. So, pababa ng pababa yan. Yung mga hindi po binabanggit na sila'y tinanggal, ibig sabihin na retain sila. Hanggat hindi tinatanggap ang resignation, hindi sila pwedeng umalis. Tuloy ang business sa lahat ng opisina ng pamahalaan kahit po merong ongoing evaluation at resignation ang mga head ng iba't ibang opisina. Okay? Yan po ang nangyayari at sitwasyon. Please like and share ng ating mga video.